Wait again. Wow, that's a nice size. Gotcha. Hey. Got another one. Nako, bangri. Iyon. So guys, December 31, it's a New Year's Eve today. Time check, 10 o'clock. And today, biglaan, we're planning to go for an adventure, which is, what is it guys? Ice fishing. Ice fishing, right? Kasi maganda ang weather ngayon. So today, Alexa, what's the weather? Current weather is minus 16 degrees Celsius with mostly sunny sky. So yun, minus 16. Pero pamaya-maya biglang mag-change yan. Magiging maganda ang weather. We're going to get ready. So ayan si Mami. Hi. Nagluluto ng aming mainit na lugaw. Na aming kakainin mamaya. Dadala rin kami mga konting foods. So again, follow this channel if you want adventure of the family, fishing, and DIY stuff. Alright. Ayun nga guys, hindi pa pala tayo ready kasi nung tinignan ko yung ating fish finder, hindi pa pala siya naka-charge. So, na-charge natin siya. Mga guys, nasiraan tayo ng battery. 5.75 na. Magamit naman tayo ng ibang battery. Ay, kukuha tayo dito. Meron na tayong 12.2 volts which is enough na para sa maghapon. Ready din tayo dito. Itong magiging heater natin. Magpapakaga tayo ng propane sa gas station. At kailangan din natin ang mga important things like yung pang booster, saka itong recovery rope. So ngayon, habang gumagaya sila, yan, magpapakaga muna tayo ng ating propane test to make sure na meron tayong enough heater kung sakali magkaroon ng mga aberya. Nakita nyo naman guys, medyo maganda yung weather, no? Sunny siya, pero so I think it's minus 17 outside, pero hindi siya windy. Pag mag-ice fishing ka, mas maganda yung hindi windy. So it doesn't matter kung malamig yung forecast, as long na hindi windy, eh maganda. Kasi sa pagsasetup pa lang, mahihirapan ka. Pagka may wind, mahihirapan kayo tayo yung ice fishing tent mo. Always check for the weather. So number one, i-check mo kung yung pupuntahan nyo is safe. Maraming Facebook group dito sa Manitoba na nagpo-post sila kung gaano nakakapal o yung ice dun sa may certain area ng lake na yon. So yung Lake Winnipeg, napakalaking lake no? I think dati sinukat ko yun, parang yung lake na yun buong Luzon. So ito na nga tayo, lapit na tayo sa gas station. Magpapakaga na tayo ng ating propane. So dito tayo sa Cohok. So sa ngayon, papakaga muna tayo ng gas. Nakikita nyo naman dito sa Canada, self-serve ano. So ikaw ang bababa, walang gasoline boy dito. Meron ng gasoline boy dito, kaya lang mayroon na rin na ikaw ang gumawa kasi para hindi sila mahirapan, para hindi na sila dagdag trabaho. Tulungan kasi dito. So kunin natin yung ating credit card. Always. So usually ang pagpapagas dito is laging full tank kasi mailalagay mo naman siya sa credit card. So instead na pabalik-balik ka pa sa gas station, pa 20-20, okay na to. Hi, good, how are you? Ayan guys, kung makikita nyo, self-serve siya. Naka $102 tayo and full tank yun. Ayan, puntahan natin yung propane natin kung kinakarga na siya, kung magkano aabutin. Bayad na tayo ng propane. Naka $24 tayo sa propane, 18 pounds na propane, $144 para sa trip na to. Pero actually hindi naman natin maubos lahat yun. Now which is good na rin kasi pagka ganitong winter time, wala masyadong activity yung mga bata, no? So instead na nasa screen sila or nasa mga computer sila, sinasama na lang natin sila sa pag-fishing para ma-enjoy din nila yung outside. So malapit na tayo sa bahay, so siguro dito na rin kami kakain muna. Hindi na kami magtatagal siguro sa lake.
Still medyo tanghali na. It's already 11 o'clock na. So darating siguro kami doon mga 12:30 or 1. Right. Ready guys? You guys ready? You guys ready? Seatbelt on? 30, 20, Okay. 10. Gonna go over Okay, 30, Matlock Warner Road. 28, 21. We never right side drove backwards. 1 hour drive. Uh, After 40 minutes of travel, malapit na tayo na. So, dito to sa may Warner Road. Sa 45 minutes from Winnipeg. Sa to sa mga kilalang ice fishing area or ice fishing entrance sa Winnipeg Lake. So, approaching na tayo sa entrance ng lake. Bago tayo pumasok sa lake, hihinto muna tayo kasi kailangan natin i-check lahat. Una mo palang i-check is yung kung gaano kapal yung ice. And second mo i-check kung kaya ba ng sasakyan mo, and then yung weather. So as you can see guys, we're approaching. Maraming mga anglers dito. Hanap muna tayo ng mga papag-parkingan dito. And then also bago ka pumasok ng lake, make sure na nakatanggal ang inyong mga seatbelt. Para in case na merong mangyari or merong open water, mabilis kayo makakaalis. Kung maganda ang weather, maganda ang lake, so tatabi lang tayo para makapag-ready, ano? Pumaro, nakapark tayo ngayon dito sa isang tabi. Then i-assess muna natin yung condition. Isa sa mga tools guys na gagamitin natin is ito, ano? So makita nyo dyan, mayroon isang sharp, pointed sharp dito. So ang gamit na ito guys, pagka tayo napunta sa water, babasagin yung window. So pagdating naman sa sasakyan, make sure na naka 4-wheel drive yung sasakyan, then naka traction off, ano? Nakita nyo sa dashboard, traction off. And then, titingnan natin ngayon sa mapa kung saan tayo. Makikita nyo, may mga pinuntahan na kami dito. Yan yung mga dating waypoint namin. In the name of the Father, The Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be. I-guide nyo po kami sa aming pag-fishing. At sana po walang mangyaring accident. Makauwi po sana kami ng safe at walang aberya. Maraming thank you po. Thank you, Father, Son, the Holy Spirit. Amen. So make sure na open yung mga door. Guys, check nyo yung door nyo kung may open nyo. So ngayon check natin. Check muna tayo kung gaano kalalim dito, ano. So hindi tayo pwede basta mag-rely dun sa fish finder natin. So mag-rely muna tayo ng hole. So it's only 4 feet dito. Eh, kasi tayo dito, ano. Pipipat pa tayo. Meron tayong 8 feet dito. So pwede na siguro tayo mag-setup dito, ano? Meron tayong thickness na
17 inches ng ice, which is good na para pa-hold niya yung mga mabibigat like yung mga 3/4 ton na truck. Please, mami, andito yung code. Ito yung pantanggal ng ice sa hole. Ito yun na nga. Agyan mo lang siya. Dahil makukuha na niya yung mga ice. So ayun guys, nakasetup na kami. So nandito kami ngayon sa Warner Road. Dito kami tayo matok. Ayan siya mga kids. Nag-aayos. Hindi ko na na-video yung pagsisetup namin kasi nalobat na. So yun nga. Meron tayong heater. So kung makikita nyo guys yung mga ridge na yan, yun yung mga inalo na yellow, nagpatong sila. So ayun mga yan, makikita nyo matataas na yan. So yun yung mga alon na nabitaking yellow. So and then pumatong dun sa may ice So medyo manipis pa ngayon. Pero kanina sinukat natin, nakita nyo naman meron tayong 16 inch or 14 inch. So ito yung setup namin, meron kaming heater dito na nagpapainit sa aming tent. Insulated yung tent namin. So ayan si Mami, hindi na kami masyadong nag-setup ngayon kasi wala kami masyadong pagkain. Kumain na kami kanina. And ang gusto lang namin is ma-out yung mga bata. So ngayon, ito yung fish finder natin. Ayan siya. So makikita nyo, ayan yung dalawang pie natin. So ayan yung dalawang markings, no? So meron tayong 8.7 feet. Makikita nyo dito, 8.7 feet. So from dito hanggang dito. So ito yung zero natin. So makikita nyo, yan yung sonar, yung ating sonar. So zero from the ground, from the bottom, meron siyang 8.7 feet. 1, 2, 3 na yan yung layo dun sa may zero sonar natin. Ito nyo, 3 feet yung layo niyan nung isang rod natin. And then meron din tayong 3 feet na layo dun sa isang hole natin, sa rod natin, no? So makikita nyo, pagka merong isda dyan, magkakaroon ng red marking. So yun yung i-jig natin yung para kagatin. Pag kinagat, makikita natin dito yung pagka may kumagat, then pwede natin hilahin. So sa ngayon, wait lang tayo. Wala pa, hindi pa bite on na tinatawag nila, o hindi pa gutom yung mga isda. So sa ngayon, wait lang tayo dito. Pumuna tayo dito, then magko-coffee. And while waiting, mag-jig din tayo. Alright. In my tummy. Just touch. I got father, go take the fight. Hey, that's my spot. Everything is not just everything is yummy. My breath, right? Yeah. Red. Then the following day, after he played on the computer all day, his eyes get blind and he never see anyone. Okay. Boring. And then he died. And then I find something that is IDK. What is this? And I chose out the food. And the boy found wait, and then I showed it. Having fun? Huh? A little. Alsa tayo dito, lilipat na tayo ng ibang spot kasi walang fish marking dito.
Hey guys, wala tayong huli dito. Makikita nyo sunset na. Pero alas 4 pa lang ng hapon yan. Ganun talaga dito pagka winter. Maaga, tumidilim na. So lilipat tayo muna ba dito sa bungad para madali nila exit. Para kahit gabihin tayo, dadalian na lang. Ano? So yun, nakita kami hotdog stand dito. Mag-hotdog muna kami. Hello there. How are you? Very good. How are you guys doing today? Oh, good. Awesome, awesome. I've got smokies on the grill ready to go. Other things are like about 4 or 5 minutes. Guys, napagkasunduan na hindi na tayo magse-set up ng tent kasi gabi na, and saka hindi natin nabuksan yung GPS natin, hindi natin malalaman kung ano yung road pabalik, no? Kaya magbubutas na lang tayo dito, then we'll see. Alright. Yes. So yun guys, medyo madilim na. Kahit lumipat tayo ng pwesto, wala pa rin marking sa Matic Fish Finder, no? So What? it's already 5 o'clock na, madilim na dito. Pagka 5 o'clock, aalis na rin kami kasi medyo delikado na, and also it's New Year's Eve. Magpe-prepare pa kami para sa New Year namin. Baka mag-video okay kami mamaya or karaoke tawagin dito. So yeah, thank you for watching, and I'll see you sa next video namin. And don't forget to Like and subscribe. So don't forget to like and subscribe. So we're gonna end up this video here, and I'll see you on the next. Bye! So guys, wala kaming nahuli, no? So wala akong maipapakita ng video sa inyo. So habang ini-edit ko yung video, the next weekend, malis ulit kami, no? Punta kami ng mga co-worker ko. Bumalik kami para mag-ice fishing. So sa ibang lugar naman to, medyo mas malayo, at saka dahil kasama ko yung mga co-worker ko, puro lalaki kami, mas madaling pumunta sa lake, kaya medyo nakalayo kami. Papakita ko sa inyo, ito yung video na yon. So ito yung nakahuli kami. Dito na kami ngayon, Lake Winnipeg guys. Here. Right now, minus 12. We have a 24-inch ng thickness ng ice. And ito yung tent namin. Meron ako dito tip up. So yung tip up na yan, pagka may huli yan, tataas yung plug, iikot yung reel nung fishing line para itaas niya yung flag. Ito yung pampaheater namin, ito yung propane. Ito, and yung fish finder namin, kita mo yan. Ito yung pain ko, tataas-taas ko. Ito naman yung isa. Makikita nyo dyan, ito ay yung pinaka ground nya. Ito yung dalawang fishing line. So 3 feet from the center. Ito yung center, isang fishing line. Tapos 3 feet doon, isang fishing line. So meron kami ditong pagkain. Siyempre gawa ng Salad Master. Masarap to sigurado, no? Ay, may nagluluto ng medyas doon, nalubog kanina. So sa ngayon, 1, 2, 3, 4, 5 na fishing line. Wala pa? Right, wala pang nagmamarka eh. Hindi kumakagat? Wala pang nagmamarka eh. Tingnan natin kung luto na yung medyas. Iniihaw ko yung medyas ko. Nag-iihaw yun. Nalubog siya, ito yung sapatos niyo. Miss it! Awesome! Ayan! Bit again! Oh.
Yeah. Wow, that's a nice size. That's a nice one. Nice one. Nice one. Size. Gotcha! Malaki, malaki. Same size. Oh, Okay. got another one. Got two. Charlie. Yeah. Ay, puta, laki. Ay mo na! Ay! Nako, pang-release ang putang na, buntes eh. Ay,